May maraming mga pagkukunan yan para maganda yung ano. Kaya nakakatuwa talaga nung 92 eh. Sabi niya sa akin matapos, Espero, ba't ka natalo? Baka simple man sagot niyan. Di nanalo. Mga kakida, Luzon, Visayas, Mindanao, hello world. Magandang araw sa inyong lahat. Oy, shout out dyan kay Mart TV sa California, sir. Saludo kami sa inyo. Salamat sa pag-support mo sa channel natin. And then sa mga nagpapa-shout out yung siklistang OFW daw, siklistang OFW, mga Abukayon family diyan sa Cagayan de Oro. Maayong adlaw ninyong tanan diha, mga Abukayon family sa Valencia, Bohol. Maayong adlaw kuntong tanan sa taga Dimyo, mga Abukayon family. Shout out sa inyong tanan mga diha, mga taga Bohol at sa mga Abukayon family. So, daghang salamat sa inyong pag-support sa channel ni Kida Ikib. Maraming salamat. Daghang salamat sa inyong tanan. So, anyway, ayan. Kita niyo yan sa harapan natin. Ayan i-present ko sa inyo ang ating bisita ngayon. Itong bisita natin ngayon na isa sa napaunlakan tayo. Naku, isang karangalan ko na mapanayam ang isang pumangalawa sa pinaka-champion nung kapanahon nila sa Marlboro Tour. Si Mr. Gonzalo Espirito. Okay, sir. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at ito sa matagal na panahon na gusto akong makausap ni Kida Ikib. Ayan. Ito po, nangyari pa rin dahil yun sabi ko sa kanya noon, pag nabuo na yung bike ko, game na ako. Kaya ito po, hindi natin pwedeng atrasan dahil usapan na yun eh. Kaya sa usapang kakida, ito po tayo ngayon. Na sana sa mga sandaling ito ay makapagbigay kami ng kaunti o kahit hindi maraming mga tips o ano pa mang gusto nyong malaman sa mga pangyayari noon. Na ito handa namin ipakita o ipaalam sa lahat na ito nga kahit limot kami ng madla dahil sa tagal na panahon, ito sa kasalukuyan nagpapasalamat ako kay Kida Ikib na channel dahil ito hindi po niya kami nakalimutan kundi binigyan mo niya po kami ng priority. Yes, para kahit papaano yung mga kabataan ngayon, sa totoo lang, hindi na po kami nakikilala. Yan, totoo sa mga sandaling to, sa pamamagitan po niya, ay ito, magkakaroon kami ngayon ng 100 para bilang kami na naging isa sa pundasyon ng cycling, ay magkaroon sana rin ng kahit konting pagkilala man lang. Ngunit okay na po sa amin yun na ito, nakikita rin kahit paano kami sa na nag-i-exist pa rin kami. Umipidal pa, kumbaga sa na pwede pa kami porsyon, di ba? Oo naman. Hindi na sa paahon pag hindi na namin kayang umahon, sigurado tuturo ko kayo ang teknik kung para umahon. Pag hindi niyo na kaya, ito lang po 'yun. Lulusong kayo. yan inidolo natin si Gonzalo Espirito. Sa mga pagkakataon na to, kung anong gusto nyong malaman, mga tips sa mga susunod na panahon pa na magkita-kita kami at meron kayong gustong i-comment o malaman, game po kami. Yan kasi ang gusto ko. Pwede nating ipaalam kung ano yung dapat nating ipaalam eh. Yan ang gusto ko. Open tayo. Kasi yan ang one way para makadevelop tayo ng mga competitive cyclists in the future. Sa totoong pangyayari, wala pa naman tayong nakaano sa mga competitive competition sa international eh. So dapat talaga magkaroon tayo ng synchronized move. Lalo na yung may kinalaman talaga o may alam talaga kung ano yung mga dapat gawin. Yung po. Ay, tawag dito, ang bata mo pa pala, no? 14 years old, nagbike. Ano ba yun? High school, elementary ba yan? Hindi, ano yun? Third year high school. So, pikong elementary, hindi ka lang 14 years old, nagbike na. So, ibig sabihin... nagbabike na po yun, kaya lang hindi pa sumasali. Yung laro-laro na bike ba? Laro-laro. Pero yung 14 years old na yun, which was 1980, ano na yun? Tawag ito, talagang naglalaro ka na. Naglalaro po, kaya lang ngayon pa, hindi pa nananalo talaga. Yun ang dapat na malaman ng mga baguhan na yun. Bakit ka
mahilig ka talaga, maglaro ka na kahit manalo, matalo, laro lang. Bago ko umpisahan yung, ilang taon ka nga ba sa tour? 11, 12 years sa Marlboro Tour? Ano ako, 87 po ako nagsimula. Simula? 98 ako natapos, kaya lang may absent akong ng isang 91. So bali mga si Lientada. mga nasa 11, 12 years? 11 years. 11 years. Okay, para malaman ng mga kabataan ngayon kung gaano katinig si Idol Gonzalo Espiritu. Hindi ka, parang usang tinig yan Hindi, kasi kumbaga, tinig ka sa lalamunan ng mga nag-champion noon dahil malakas chamba. Hindi, lahat naman ng siklista magsabi chamba eh. So anyway, nung 1987 ba, pag elimination mo na, pasado ka kagad? Ganun ba yun? Opo, kasi Santa Rosa, Antipolo kami Kailan napakahirap talaga yun. Okay, naalala mo pa Mahirap talaga yun. Ano kinahirap nun? Adi ka rin naman sa bike. Ang mahirap po dun kasi, bilang ako rookie no, hindi ko pa alam kung ano yung mga pangyayari. Kasi kung sa kalaban mo, big guns hindi mo alam kung paano yung magiging circumstances sa daan. Sibire mo, Santa Rosa, ikot ka pa ng Batangas, punta ka ng Mabitak, kung ano ang mga kalsada dyan. Mga ilang taon ka nun, sir? 21. 21, no? 21. So ngayon, binigkas mo yung big guns. Sino ba yung mga malaking baril na yan? Hindi, ang mga big guns talaga, yung mga top contender ng panahon, katulad na Sikam, Sige. Sabala, Arino, Katambay, marami nun, Sinauntalan. Mga big guns na yan nun, sila talaga yung... marami talaga sila. Marami talaga. May Sabala pa, marami, napakarami nila. Halos marami ang nasa line up nun talaga ng big guns, Pangasinan. Pangasinan. So, bali nung pagka-elimination mo noon, nasabi mo, kalaban mo yung mga big guns. Nung nakapasa ka, matandaan mo kung pang ilan ka? Hindi na matandaan yun. Basta importante, nakapasa. Okay. So, hindi talaga, basta masaya na kami yun. Basta ang importante, pasok ka. Halimbawa, 56 ang kukunin. Pasok ka sa 56. Masaya na. Kahit anong pwesto dyan. Kasi importante, makapasok okay. Yun ang pinaka-crucial part talaga ng laro sa Marlboro, sa cycling talaga. Pag gusto mo sumali sa Marlboro. Ang pinaka-crucial part talaga, elimination race. Once na minalas ka dyan, kahit napakalakas mo, pag hindi ka pumasok, wala na. Yun ang chance para makapasok ka niya. Yun ang way na makapasok ka sa elimination talaga. O sa race proper race ng Marlboro. So ngayon nung nakapasa ka, salang agad sa tour. Hindi pa naman, mga ilang buwan pa. Weeks yata, bago may time pa naman. Pero December, salang agad sa laro. So pag salang mo ng laro noong 87, matandaan mo ba kung, kasi Rookie of the Year ka. 87 ba yung nag-Rookie of the Year ka? Wow, galing. Galing. First timer. First timer talaga. Sinong matandaan mo, na nakalaro mo nung naglaban-laban sa Rookie? Sa Rookie? Ano yan? Sige nga. Kasama yan si Rolando Cruz. Ang matindi talang kalaban sa... Si Popoy? Si Rolando Cruz. Alam ba? Yun ang alam ko 87, Rolando Cruz, saka si Solomon. Kasi si Solomon, nag-lap winner yan. Si Rolando Cruz, nag-lap winner din yan. Okay. Yan ang matindi talaga, kaming tatlo. Halos tatlo kami. Halos tatlo kayo naglaban-laban talaga sa Kasi sa points. nakalap winner So, ang naging kalamangan ko lang sa kanila, sa party mo, kasi nakatatlo akong lap winner. Nakarating pa ako sa second overall. Tapos bumagsak ako sa third. Sa second runner-up ako hanggang sa matapos. Yun ang naging kalamangan ko sa kanila. Kaya sa akin napunta yun talaga yung Rookie of the Year. Kung baga yung high performance ng may rating kasi na ginagawa nun ng mga organizer. Kung sino talaga yung dapat mag-Rookie of the Year. Okay, so Rookie of the Year ka ng 87 siya. Pero nakailang lap? Ilang lap ang nakuha mo nung 87? Bali, tatlo ko. Tatlong lap? First lap, saka yung fifth lap, saka 9 lap. Yun nakuha mo. San Pablo, tapos Batangas. Makati, Batangas. Tapos yung sa Marikina, tapos Dagupan. Bali, tatlo po yun. Magaling. So, naging Rookie of the Year ka. Malakas tiyamba So, kasi may words kasi dyan na naging challenge sa akin. Kaya maganda rin talaga kung nakikinig ka minsan sa mga kalaban mo. So, ito masasabi ko. Sa laro talaga, huwag mong discriminate yung parang inaano yung kalaban mo na walang kakayanan yan. Kasi rookie ka. Rookie, baguhan. Hindi ko talaga makalimutan yun. Ang first lap, ang sinabi sa akin ng biggers pag tumitira ako nun, dahil parang akong kitik-kitik ba? Bago bago, bata pa, makisig. Expected, unexpected, sige, hata.
sabi sa akin talaga na tumanim sa isip ko yun. Bayaan nyo yan. Okay lang yan. Hindi tatagal yan. Inisip ko talaga tayo ng yun. Ano? Hindi tatagal. Ganun ba talaga itong mga... subukan ko nga. Hala, tira ng tira. Of course lang, ano na ako, lap winner na ako. Unexpected talaga yun. Maging ako, unexpected. Parang sa loob ko. Sabi nila na hindi ako tatagal. Tingnan natin. Challenge talaga yun. Na nagbigay naman sa akin na hindi ko naman ginawang negative parts yun eh. Ginawa kong parang pampalakat ng loob ba. Ayan, no? Siyempre, bago naman ako sumalang doon, dumaan naman ako sa mga iba't ibang laro ng amateur lang, yung mga experience na. Okay. Kaya hindi ako masyadong nalibago sa mga ganong estilo ng laro. Kasi try-try lang eh. Kasi ako, manalo-matalo, okay lang eh. Kasi meron, rookie ka eh. Hindi mo i-expect talaga na pwede kang manalo pala sa first lang. Karimatihan ko pa doon, yung si Juanito de la Cruz, si Bartolome, saka yung Juanito de la Cruz, malakas pa yan. Ronald Navarro, kilala mo yun pa yun ba? Ronald Navarro. O yun. Kami yan talaga. Medyo ano naman ako na, medyo may konting sprint ba? Ganun, masaya akong baga parang sa akin yung part yung naglaro talaga. Parang katuwaan lang sa akin. Sige, hataw. O di, tumuloy tayo sa 1988. Maalala mo pa? Ano yung mga... Sa 88 naman, di siyempre, maganda yung naging performance ng 87. Naging mainit ako ngayon ng 88. Malas pa ako. Alas isang lap. Mga pag hindi ka simplang, flap ka na 5 beses, ganun. Alam mo naman ang team vehicle nun, ang lalayo. Pag hindi ka nasuportahan kagad, wala na. Malayo ka na talaga sa oras. Ang bilis pa ng takbuhan. Ibang takbuhan nun. Pigaan talaga ng gearing, hindi yung light gear, hindi. Ang takbuhan nun, habang masama yung kalsada, lalong binibilisan, di ba? Naalala mo yun? Habang masama yung kalsada, lalong binibilisan. Habang mahirap yung kalsada, lalong naghahatawan. Ganun yun. Ayun yung maalala mo noong 1988. Matibay talaga. Doon ko naman nagamit yung ano ko na talagang ang ginagawa ko naman doon, 87 na tayo sa 87 sa Manday. Habang tumitira sila ng mabilis, sinasabayan ko naman ng mas mabilis. Isang technique yan na iwan ko kung napansin niya. Ngunit ako, nagawa ko talaga yun. Nung 3 laps ko nung 87, isang technique lang yung nagawa ko. Anong technique yun? 3 laps na ano. Anong technique yun? Secret yun. Hindi po secret yun. Ganito po yan. Bigyan natin ng konti. Kaya lang, kung paano gawin yun, sa ngayon hindi mo basta makukuha yun. Hindi papaliwanag ka sumunod. Kung gusto nyo pag alalayan ako ni Mr. ng Bike Addict, i-reveal namin lahat yan. Yun. Mamaya na lang yan. Kasi ibang segment natin yan para sa ensayo natin ilagay yan. Kung ano yung tingin sa'yo. So, nung 88, balik tayo sa 88, medyo malas. Kasi iyan mo na. Di, alam nung 88, medyo hindi masyadong touring na lang ako. Pasyal na lang. Di, tumalon tayo sa 89. Sige pa. 89? Ay, matinding laban na naman ng 89. Parang natandaan ko yata first lap. Parang si Burha yata. Si Coach? Si Juan Burha? Para i-review natin minsan yan. 89 naman, napaka yun. Kasi nung 88 talaga, naunahan ako dahil sabi ko, wala yung pagdating nung 88, sabi ko, makipag-unahan na rin ako dito, bahala na kung sino tatagal sa amin. Kaya nung pagdating ng second lap, nakuha ko yung overall talaga, mininting ko talaga yun hanggang kaya ko. Overall pala nakuha mo nung 19... hindi, lap winner overall yun. Nung 1988 ba yun? 89. 89, okay. Once na malapit ka sa oras at ikaw nag-lap winner sa pinaka second lap, wala pang dinideclare na overall sa first lap dahil lap winner pa lang naka-jersey eh. Tama. Pag second lap, doon sila naka-award ng overall. Kaya pag third lap, may yellow jersey nang magsusuot. Yun na yung nangyari dun sa sayo. Lap winner ako ng Doon ko na yung tinatawag na no pain, no gain. Wow, ko yan Grabe yun. Moto ko yan no pain, no gain. Doon ko nakita yung lakas ni Placido. Biruin mo kay start pa lang. Si Placido. Bumilip talaga ako yan sa sa tao na yan. Bilip talaga. Ulit ito nangyari. Pagtira ng start, pikawin agad dyan, Placido Baltic. Ano yan? Sa Pablo dahil. Ano yan? 89.
89, Opo. second lap. Oo. O tapos, Di, pagtira niya, siyempre, kami naman, ako nun, aggressive rider talaga ako hindi ako defensive offensive talaga ako. Kasi wala ka naman di-depensa, simula pa ng laro, nag-depensa ka na, di ba? So, mid defensive, yun ang isang dapat na malaman ng siklista. Huwag siyang defensive pagdating sa mga laro. Habang hindi ka pa overall, ganyan nga, depende sa tinatawag na kaso por kaso kung ano bang dapat mong gawin. Okay. Hindi, sige, tumuloy tayo sa So, ang nangyari ngayon kay Valdez ito, ano talaga yan? Yung di San Pablo, di ba? Imi na. Di pa namin inabot yun sa Imi. Nasa ano na kami? Santa Elena. Alam mo Santa Elena? Yung winding. Di pa namin inabot yan. Kami nakita mo yung picture na bumaliktad si sumakit na awa si Valentin. Yun yung this picture yun, yung bumaliktad na diretso yung pagkakuna sa camera. Yun. Kami magkakasama noon. Ako, si Talan, alam ko si Rudas Tapos parang si Jeffrey, kasama pa yata si Castaneda. Yan si Valentin, tapos ako. Kaya lang ang nasa unahan namin, si Valdez. Malayo si Valdez. Yung sinulo niya yung malayo. Record yun na malayo yung ano niya. Ang nangyari ngayon, sabi ko, huwag kayo dyan sa gilid. Madulas kasi ang naanan namin sa tuktok, hindi sa diversion. Sa tuktok talaga. Siyempre, madalan yung mga duwan, malumot. Itong si Valentin, napagilid siya. Bumaliktad talaga, kaya yung picture niya, kita mo talaga. Valentin talaga. Kita mo yan sa this picture yan ang tawag. So, inabot namin ngayon si Valdez pagkalampas yata ng Santa Elena. Ngunit may nangyari sa akin doon na akala ko talaga hindi ko nakakayanin ito. Inabot ni Valdez. Sa tagal ng hindi katulad ngayon na kung gusto mo ng baon, nandyan yan sa likod mo yung team vehicle mo, hindi ka umabot. Doon hindi, may destination area talaga for revictualling. Pag lumampas ka doon at hindi ka nakakuha, doon ka ulit sa susunod. Ngayon, kung gusto mo makuha ng pagkain mo, tigil ka sa tindahan, magmerinda ka doon kasi kung nangyayari sa atin, magkaiba nun. Kaya matibay talaga So hindi, abot ako si Valdez. Sabi niya, Gonzalo, palitan tayo. Palitan kami ni Valdez. Dalawa na lang kami. Di pagdating doon sa nagkagutuman na. Di ba, ang baon natin, dami-dami nun. Ayan laking baon. Wala na akong maibigay. Pagdukot ko, pampahid na lang ng cramps yung counterpain. Nagdala ako ng counterpain talaga pag na. Di pag naman, nung tinisting ko si Valdez, ang testingan nun hindi yung pupositan mo ba, hindi. Testing lang si Valdez kung kaya pa niyang lumikit ba. Diin lang yung si Baywine, alam mo naman yung papuntang diet. Pawinding. Testing lang si Valdez, hindi ko pinupustitan. Ako magdala ko, umagpot si Valdez. Ano nangyari sa tao? Ba't hindi tumututo? Ang ginawa ko, di kinargahan ko. Kumalas talaga, tuloy siyang kumalas. Ito ngayon, ang crucial part na muntik ako talaga akala ko dito ko talaga matatapos. Yung coach ko, may roadmap kami nun yung papel. Sabi ko, coach, ilang kilometro pa? Pag tingin niya gano'n, sabi sa amin, sigaw sa akin, ano na lang, 8 kilometers. Pag sabi niya 8 kilometers, kayang-kaya kung to, itudo-tudo, tinudo ko yung 8 kilometers. Wala niya pagdating sa 8 kilometers, wala pa. Yung tansya ko yung 8 kilometers Kaya kong tuduhan ko hanggang sa finish na. Pagdating doon, walang yaya mo. Sir, kung saan yung 8 kilometers? Check mo ngayon yung roadmap natin. Di tinignan niya ulit, dahil mahangin Sabi niya, Espiritu, ay lang. 28 pala yun, hindi 8 kilometers, may 20 pa. Paano to? Sabi ko, may alitap-tak na yung paningin ko. May 20 pa. May 20 pa, may alitap-tak na yun. Nasa labo na, labo ba yun? Malapit na sa daig. May labo. Labo, tama. Ganun. Yung patag pa, palayan na Kaya lang, medyo patag na siya. Solo mo yun? Oo. Kaya pagdating ka mo sa finish line, collapse talaga ako. May mga picture kami doon na talang sinalo na lang ako nung coach ko pero na-survive mo yun na-survive ko. Doon ako lumamang ng mga 13 na mga kaldisyon. Doon mo nakuha yung Kaya mahirap nilang agawin na agad yun. Hindi naman ayaw yung agwat. Huwag lang talaga wala talaga hindi na. Kaya lang masaya na rin dahil
mo, yung Bisaya, ang kalaban ko, Totoo. At saka parang pangalawang taon mo pa lang, consider kayo rookie. Oo, tama. Oh, di ba? Pangatlo, 89. Oh, ipangatlo. So, ibig sabihin, medyo bagito ka pa rin kahit paano. 3 years pa lang eh. Basta ganun pa, hindi pa masyadong So, nakuha mo ng second lap. So, ilang araw mo hinawakan yun? Tato ba yung 8? 8. Oo, mga 8. Ang yellow jersey ko nun, bali 8. Bali naagaw sa yun, mga lap. 10 lap na. 10 lap na. Oo, Sapari. Kasi pagdating ng Santiago Isabel, hindi pa naagaw eh. Santiago Isabel, di pa? Kaya na nagkaalaman na ospital ako. Siyempre, tinira nila ako kinabukasan, hindi pa yung pa ako. Talagang pataka talaga. Dahil siyempre, dahil nasira ang tiyan mo, dehydrate ka. Ito nga yung kapagkain. Sa pagkain. Okay. So, hindi naman ako. Kaya lang ito magandang nangyari. Yung killer lap na naman sa norte, yung Aparilawag. 1989. Nasiraan na ako, natapaklasan ako ng sapatos kasi doon kaya medyo tapos kinabukasan noon, full black na. Pero masaya naman. Okay. Pero hindi ka na, wala ka na sa overall noon. Wala na. Wala na ako, parang 13 na yata. Pang 13 ka overall. Siyempre, malamig na naman ako. Malamig naman, sige. Pagkatapos nun, alam mo, 30. Basta nalaglag na ako doon sa wala na ako. Wala na, alam ko na, nasa 13 na ako eh. Basta nalaglag na ako nung sa top 10. Pagkatapos nung lap na, rest day ngayon ng na lawak. Alam ko, ang rookie nun, si Dulosa eh. Rookie yun si Dulosa. Tapos rest day. Sabi ko, makaka-recover ako dito. Basta mag-recover, kain ko anong mga maganda sa katawan na kainin. Ang palaging kinakain namin yun, karne ng kambing, aso. Dadayo namin yung mga lugar. Pinupunta na. Malakas talaga sa libiro yun. Malakas talaga sa katawan. Rest day. Ito na naman ang naging system nun. Sabi ko dun sa namin, sa mechanic namin, chip mo yung bike ko. Siyempre, rest day. Siyempre, kampante lang ako, nakapagpapahinga. Higa-higa lang. Ulan yung kinabukasan, pagka-start pa lang, maluwag yung yung saddle. Gumamit yung saddle ko. Bawal pang mag-revictualin. Kung kailangan bumaba ka. Kumuha ka ng gamit, tools. Di bumaba ako, kumuha ka ng tools. Wala na yung tulay ng lawag. Pag ganun pala. Buti ka mo yung inoctary. Sabi sa akin, spiritual, ko na muna namin dun sa grupo para makano ka dahil mahaba yung resculum eh. Kaya ang ginawa, di nandun ako sa loob ng mga sasakyan. Hindi ka naman basta kasi manon dahil ang haba ng resculum eh. Hindi naman masyadong dahil ganon. Paisa-isa na ako na Doon sa nakadumating ako sa Bigans, ang bali upuro-ulatan nun, si Katalan. Basta naago na sa akin yun. Hindi ko na kung ano nang nangyayari. Lap 12. Kaya lang nung pakiramdam ko, okay na naman, kondisyon na naman. Tingkawin dito sa grupo na malaki. Kasi nandun ako sa likod nobserba ko muna ang sitwasyon ng grupong malaki. Nagkakaanuhan, yung babantayan, ganun-ganun yung grupo. Sabi ko, nagbabantayan, nagbubulangan na naman to. Sabi ko, papahinga ba? Ginawa ko kamo, lumapit ako ng lumapit. Kaya hindi pa ako tumikit dahil hindi ko rin kakayanin na dikitin kagad dahil ang daming sasakyan eh. Paisa-isa lang yung sasakyan. Ganun. Normal naman yun dahil hindi mo naman basta dahil pagbibigyan ka naman nila. Pagdating kamo sa likod ng grupo, wala niya, nandito yung New Jersey yung yellow jersey na sa kabila, itong malaking grupo sa kabila. Sinong yellow jersey nun? Pag hindi ko si Katalan. Basta naago na sa akin, hindi ko na inano yung si Ramores. Kailan alam ko nakaago sa akin si Ramores. Pagdating dun kamo, tama-tama, buwelo pa yung takbo ko, diniridiritso lang. Pagka-diritso ko, di ba kisa ako, dapat mamaya banda-banda konti, may nakita akong dalawa. Si Bartolome, saka si Casas. Di tatlo na kami, inabot ko sabi ko, Casas, silang breakaway? Walang yaka tayong breakaway. Ang bagay yung si Marco sa, ganun ba? Palitan tayo. Palitan kayo. Hanggang sa nag-last 50 kilometers. Sabi ko, walang yato. Last 50 kilometers. Palitan tayo. Sayang yung pinaghirapan natin. Palitan nga Pagdating kamo sa ito na ngayon. Kaya kung sayo talaga yung lap, sayo talaga. Ito sir, nakakatuwa talaga to. Maging si Casas, alam niya yan. Alam niya talaga yan. Kasi ito, experience talaga to na totoo talaga. Yung last 1 kilometers, pabulusok.
Sa may Lorma Hospital ba yan? Sa may San Fernando La Union? Pabulusok. Kasi andun yung last 1 kilometer. Naano mo siguro yun ba, di ba? Pabulusok ka nun. Ako 52-14, yun ang pinaka-high Ang combination mo. Si Casas, 53-13. Wala na, talo na talaga eh. Bumulusok ka mo. Ito ang unang bumitaw kasi puros kami yan mabilis talaga si Casas. Bilib talaga ako sa tao nga. Pag dininan niya talaga, diin talaga. Grabe. Wala niya kumalas una si Bartolome. Sabi ko, second na ako. Wala, kung dito na ako sa second, dahil di ko talaga kakayanin si Si Juan. Si Casas si Casas. Adolfo Casas. Ngayon, yung last, di ako, kung ano lang yung, wala doon, agwat na rin ako kay Casas. Wala na talaga, bigay na ako dahil wala na eh. Mabilis talaga, hindi ko na kinaya yung cadence niya. Mabilis talaga, as in, mabilis talaga. Pagbulo bigay ko naman, bumilo pa gano'n. Tapos ako, yung pedal ko ng 50-14 ko, para electric pan na, sa kanya, walang niyaya. Sabi ko, alublang ko sa yun na eh. Okay, pangalawa naman ako eh. Ngayon, last 100 meters. Nagpreparasyon, kaya inaano ko nga minsan yung mga doon na hindi raw nagprepara yung government. In fairness naman sa government nung panahon na yun. Nagprepara talaga sila. Kasi bagong ispalto. Dakan nga lang, may manhole yung PLDT, alam mo yung yung butas. Siyempre bagong pa, hindi pa nila na-plastar. Yung tawama ngayon si Sino? Si Rodolfo Casas. Si Casas. Kung malampag ay narinig ko ngayon. Kasi ang tinitignan ko lang sa akin, kung nakaganyan na wala na, hindi ko natitignan si Casas, wala layo na eh. Kung malampag ngayon, nabaklas ngayon yung sapatos na. Siyempre ikaw yung kasunod. Ako kasunod. Ako naman, wala na, hindi ko na matayuan sa bilis ng sipa. Kung ano diin ng sipa ko, yun na yun. Walang lumampas kay Casas, ganyan lang. Puto finish lang, ganyan lang talaga. Talo si Casas. Ito pa ngayon, di ba noon, mahirap pa ng cycling shoes noon. Pag nawalan ka ng cyclist noon, wala na. Wala ka reserva. Binalikan ngayon ni Casas yung niya. Hanap si Casas, yung pala hawak ng bata. Sabi ng bata, kuya, ito yung nahanap na. Totoo yan, kahit tanong mo nga kayo ng Casas. So, ang nangyari na ikaw kumuha ng lap na yan? Oo. Third lap. Third lap yun. Napabalik na yata ako sa pang-anim yata, galing. Ay, pang-walo, gano'n. Tapos yung mga ayaw na nila akong pakulat. Okay. So, bali nung 1989, yung buong 1989, so, bukod dun sa panalo mo sa lap na, nakailang panalong lap ka noong 1989? Dalawa. Dalawa. Oo. Nakatapos pa ako pang 6 overall pa. No, 1989? Oo. Ang galing. From 13, parang 13. Nung nalaglag ako. Nalaglag ka. Nakabalik pa ako sa unexpected pa yun. Nung pagkaagaw sa'yo ng di ba nalaglag ka? Ngunit kung pakawalan pa nila ako sa mga sumunod pang ayaw na akong pakawalan eh. Wala yung Espino, treat ka talaga, sabi ni Igor. Okay. So, balit na nagtapos ka noong 1989 na pang-anim. Oo, pang-anim pa. Maganda pa. Maganda pa yung rating. Di talon tayo sa 1990. 1990, wala yan. 1990 yan. Para naman akong dyan. Para akong artista palaging sinusundan. Kasi tignan mo yan sa video yan, sabi ni Tatay, wala yan, si Espiritu lang naman babantayan natin yan eh. Kahit tignan mo yung niya, yung mga interview nila. Okay. Oo, kaya lang hindi ko naman inaano na. Pero 1990, bantay sarado ka na. Oo. Kaya lang, pero nakakuha ka pa rin ng lap? Parang wala na kasi wala na. Kaya lang pang-apat pa ako. Kaya alam ko ang... Overall? Kaya alam ko ang diskarte ng pang-apat ka lang, turing-turing ka lang. Kaya naglalap ako ng pangalawa, pangatlo, gano'n. Hindi talaga ako tumitiran yung tira na. Wala. Parang turing lang talaga. Maasar ka ba mo ba siya? Tutok sa kanya. Kaya ginawa ko, pasil-pasil na lang hanggang sa matapos. Kaya naka-pang-apat pa ako. Doon sa 1990? Oo, kahit tignan mo sa record. Pang-apat pa ako. Pero, pati ako nagulat kasi nung nag-review ako, kasi parang wala nga sa akin. Yung nag-review ako nung naglagay na ako sa mga record. Wala nga, sabi ko, pang-apat pala ako nito. Wala akong maalala dito. Di ko maalala. Pero may nabasa ako doon sa Kwan. Parang tumalon yun nung 1992. Ano bang nangyari? Yung wala ka 1991? 91 po, hindi talaga ako sumali. Nagkaroon ako ng konting problema nun kasi gusto mag-upload ako, pinagbigyan ko sila. Mga parties ko.
Kasi may pagkakataon sana na makaalis ako noon eh. Oo. Nagkaroon ng ipit ba yung panahon. Tapos bandang huli, hindi rin natuloy. Napirmahan ko na yung si Valdez yung siya magpalisa. Umano sa akin eh. Kasi siya yung pinaka-alternate sa elimination. Kaya hindi ko na Kaya wala ka ng 1991. Oo. Kaya lang malakas ako noon. Talaga? Kaya lang yun nga, naipasa ko na eh. Kahiyaan na yun eh. Napirmahan ko na ikaw natatakbo para sa akin. Mayroon kaming ganun, alternate. So yung first alternate, yun ang obligadong pupuntakin ko kung ayaw kong tumakbo. So kaya 92 ka na sumalang. So, 92 ulit. 92. Siyempre, walang 92 na naman. 92, napaka-crucial na naman ng laro sa akin ng mga early laps pa. Flat talaga ko ng flat. Lagi ka na flat. Sabi ko, yung nasa nasa southern part pa kami. Kasi natanda ko, yung time trial namin, Dait na ba yun? Na-flat ako. Buti na lang ang mabait na kasama ko noon dati, si Rolando Pulido. Bilib talaga ako doon. Kasi inantay talaga niya ako. Sabi niya, Katim, antayin kita. Katim mo siya? Sabi ko, kasi paunahin ko na yung tatlo, kasi tatlo lang naman yung pagkukunan ng oras eh. Kasi kaya hindi ka pa rin pwedeng sumakay. Tapusin mo pa rin yung buong lap. Parang 90 km. Hindi ko na matandaan masyado yung distance. Parang ganun. Yun na mabait na Rolando Pulido. Nasa US din siya ngayon. Ganun. So yung nakailang, kung nung natapos mo yung 1992, matanda mo ba kung may pinanalo ka ng lap? Meron. Ilan? Dalawa. Dalawa pa. Dalawa ka na naman. Kaya nga, masyado nga challenging yung laro na yun. Kasi bakit? May mga party kasi na yung killer lap. Yung talagang chance ko nun. Kasi malayo ako. Kasi maaga pa lang, ang nag-overall talaga, Dulosa. Nandun na si, Siyempre, kabiruan, nung dumating kami sa Natal, kasi ang layo ko eh. Sabi niya sa akin, yung natandaan ko talaga na sinabi siya, pabiro ba, hindi lang magkakasama sa laro. Espiritu, anong ginagawa mo? Natutulog ka sa pansitan, layo mo sa overall. Nagbibiruan na nga. Bayaan mo, sabi ko, antayin mo ako, tayo maglalaban sa overall. Totoo yan, sinabi ko talaga. Nandun siya sa baba ng school, nandun ako sa taas. Antayin mo ako, sabi ko, tayo maglalaban sa overall. Talagang may challenge pa. May challenge ka. Katuwaan lang. Paano ang mangyari? Yung dalawang run, napunta talaga ako sa sa unti-unti ko talaga hanggang sa nasa second overall ako. Kaya kung hindi lang talaga nawala yung bagyo-bagyo, kung hindi si Bandis ang naagaw sa kanya ako. Kasi yung killer lap talaga, bagyo-bagyo, no? Saka swerte niya talaga dahil naiba eh. Kung hindi lang naiba yun, malaki ang pagbabago. Napaka-swerte niya kung siya pa na natili nun na overall. Yun lang ang maano ko doon. Kasi hindi ba eh. Isang ano na eh. Kasi for the sake na yung para sa kapakanan ng mga siklista nun. Hindi na rin ako masyadong nagano dahil may landslide kasi na nangyari sa amin. Sa siksag. Okay lang. Kasi nung pinababa kami ng Marcos Highway, napunta lang kami sa Pangasinan, patag na. Tapos akyat na ng Nagbilan. So hindi masyadong na-depunks nung nawala yung crucial part ng laro. Yung pinaka-matindi talaga sana na agawan ng overall. Kaya yung pagkatapos nun, nagigil pa rin talaga ako. Pangilan ka noong 1992? Pangalawa ako. Yun na yun. Nag-runner up. Yun na yung nag-runner up. Pagbaba ulit yung pagbaba. Nagigil pa rin talaga ako. Pagbaba ng Marcos Highway, breakaway mag-isa ako, malayo sila. Doon. Kaya ngunit inaabot nila ako sa Pangasinan na eh. Kaya pagdating sa Cabanatuan, Bagyong Cabanatuan, ay matihan na naman. Tapos si Gibiata yun. Tapos yan. Nagpangabot noong 90, anong taon ba kaya ni Carlo Gibb nagpangabot ni Carlo Gibb? Hindi, 89 yata. 89 si Carlo Gibb. Ibig sabihin 89 pa lang nagpangabot na rin talaga ni Carlo Gibb. Kaya lang hindi pa masyado si Gibb noon. Hindi pa masyado. Noong 1992, dalawang lap ang panalo mo, nag-ano ka naman, first runner up ka naman. Sinong nag-ano noon? Si Dulosa. Oo. Si Dulosa, sabi mo, galing naman. Kaya lang nung saan na? Ba't, kumbaga, anong nangyari? Ba't hindi mo pa napa-champion? Yung runner up na yun. Pag hindi ukol, hindi bukol. Ganun na yun. Kaya by hook or by crook ang usapan nila nun eh. Kaya hindi ko pa masyado. Okay. Ano na yun? Kaya hindi ko na, pero mo kaya lang, yung lakas ko talaga, hindi naman sa pag-ano nandun.
Kasi kung wala ka talagang lakas, hindi ka na maglalap winner eh. Hindi ka na mananalo sa nakadalawa ka pa nga. Individual talaga. Naka-3-spook siya, naka-3-spook din ako. Kasi nakadalawa ka ako, di ba? Doon mo kasi makikita na yung consistent yung lakas mo eh. Tama. Kasi pagdating sa individual talaga, ano pa yan eh. Doon ko napagalitan yung sorry sa ano ko nun, sa escort ko. Pinagalitan ko talaga. Dahil? Pero yung mga individual, sabi espiritu, pag intersection, mag-minor ka. Walang yan naman, sir. Sabi ko, individual time trial, pag may minorin mo ako sa... ano yung individual time trial ko eh? Ikaw nga escort ko na para pasabihin mo yung mga tao. Oo nga naman. Tapos sabi mo sa akin, pag intersection, mag-minor ako. Individual time trial. Ayan. Parang tinatalo. Tinatalo mo pa yung escort mo to. Pag may minorin ka, individual time trial. Ano ba yun? Totoo. Race against the clock yung kakos. Totoo. Race against the clock. Tama. Ako uli ang doon, doon ko naranasan yung 50-12. Alam mo yung period yung pagganong-ganon. Wala nga. Nauso nun yung iskap ba? 50-12? Kombinasyon? 54-12. 54-12? Oo. Nagawa ko bilugin bilugin yun? Oo, yung pagganong-ganon. Wow. Sa gigil ko ng nun. Kahit man lang last up, nakasilap pa. Silap nga. Kachamba pa. Naiuso nun yung scat bar. Pag gumanon ka nun, talagang pirsado yung ganito mo. Tapos kung maganda yung ensayo mo, talagang synchronize talaga yung lakas mo. Yun ang mga dapat na kaya napaka-importante yung saddle height na sinasabi. May maraming mga pagkukunan yan para maganda yung Kaya nakakatuwa talaga nung 92 eh. Sabi niya sa akin matapos, Espero, ba't ka natalo? Baka simple man sagot niyan. Hindi nanalo.